Naging matagumpay ang ikalimang Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA sa pagitan ng Pilipinas, Amerika at Japan. Samantala, hinikayat ni Retired Associate Justice Antonio Carpio ang gobyerno na opisyal na maghain ng protesta laban sa isinumiteng dokumento ng China sa United Nations kaugnay ng kanilang umano'y baseline sa territorial sea ng Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Narito ang ulat. Iba't ibang pagsasanay ang ginawa ng Pilipinas, US at Japan sa ikalimang Multilateral Maritime Cooperative Activity nitong Biyernes sa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansa sa West Philippine Sea. Magkasamang naglayag ang mga barko ng Philippine Navy at Japan Maritime Self-Defense Force na BRP Andres Bonifacio at Murasami-class destroyer JS Samidare. Kasabay naman ito ang paglipad ng Poseidon plane ng US at C-90 aircraft ng Philippine Navy. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, naging matagumpay ang ikalimang MMCA sa pagitan ng Pilipinas, US at Japan na nagpapakita ng kanilang matibay na regional and international cooperation na bahagi ng pagsusulong sa bukas at malayang Indo-Pacific. Samantala, hinikayat naman ni Retired Associate Justice Antonio Carpio ang gobyerno na opisyal na maghain ng protesta laban sa isinumiteng dokumento ng China sa United Nations na nagpapakita ng kanila umanong baseline sa territorial sea ng Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc na tinatawag naman nilang Wangyan daw. Sabi ni Carpio, hindi dapat ito ipagsantabi ng pamahalaan kung saan ito lamang linggo ay muli na namang ng bomba ng water cannon at ng bangga ang mga barko ng China sa gitna ng maritime patrol ng mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Philippine Coast Guard. The basis of our protest would be China does not have territorial sovereignty over Scarborough Shoal and it cannot therefore draw any kind of baseline. Whether it's straight, normal, or archipelagic, cannot because it has no territorial sovereignty. We have territorial sovereignty. So, and we have to do this within a reasonable time. Otherwise, we are deemed to have acquiesced, impliedly consented. Dati nang naghain ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs noong nakaraang buwan para tutulan ng baselines and base points na isinaad ng China sa Bajo de Masinloc. Ang National Maritime Council, iginiit din na walang jurisdiction dito ang China dahil hindi ito sakop ng kanilang 200 nautical miles exclusive economic zone. Based on UNCLOS and based on the 26th arbiter ruling, yung lugar na sinasabi nila ay atin. So again, while they're working on the proper international processes, ang questionable, ano ba yung basis nila? Kasi yung Scarborough Shoal, it's about 120 nautical miles from ours. No? Samantalang yung sa kanila, ang Hainan kasi ang pinakamalapit na probinsya ng China, and that's more than 500 nautical miles away. Kaugnay naman ito, sinabi rin ni Carpio na kailangang magkaroon ng iisang basihan o naratibo ang pamahalaan sa pagresolba sa usapin ng territorial dispute sa West Philippine Sea. As far as the maritime dispute is concerned, we have a perfect score. We won that landmark ruling. We correctly based it on UNCLOS, on international law, so we have that award. But on the territorial dispute, we don't have a common narrative that's anchored on international law. When do we start our claim? 1734, 1956, 1978, or we are still looking for that date? Kamakailan lamang ay tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang orihinal na kopya ng 1734 Murillo Velarde map na tinawag niyang importanteng regalo ng kasaysayan. Mahalagang ebidensya rin anya ito sa pag-iit ng Pilipinas sa nooy Panakot Shoal sa mapa na ngayon ay Scarborough at Los Bajos de Paragua na ngayon ay Spratly Islands. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.